Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi to magre-resonate sa lahat Normal yon kasi hindi naman talaga natin makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka namang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Well, isearch mo na lang siya sa Facebook kasi siya yung pwedeng magbigay ng personal reading. Friend ko yun, guys, hindi ako yun. Kung gusto mo, pwede ka rin dumayo sa kanilang tahanan sa Calamba, Laguna. Yan, nagbibigay siya ng personal reading and nanggagamot din sila nung asawa niya. So, punta na lang kayo doon. Anyway, spiritual na gamutan yun, guys. Of course, kung kailangan mo pa rin ng doktor pa rin. Nasabi ko lang yung mga kailangan ng mga spiritual na gamutan, pwede kayo sa kanilang pumunta. Okay. For Virgos, you do have here the Five of Wands, the Four of Cups, the Star, and the Nine of Cups. Yan, bottom of the deck is the Strength card. So this is a major arcana. Also the Star. Ayan, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius is also here. Okay. So, actually, sa nakikita natin dito, pagdating sa love, parang either mayroon pag-aaway or hindi magandang connection sa inyo ng person mo. Okay? Pwedeng walang away. Basta hindi lang maganda. Pwedeng nagkakaroon ng pagkakagulo. And then, ito yung nagiging dahilan para hindi ka na maging sure sa connection mo with this person. Okay? I feel like pagdating sa ngayon, lalo mo pang hindi nagiging sure yung connection mo pagdating sa person mo kasi napapalapit ka doon sa pangarap mo. And yung iba sa inyo, yun naman talaga yung focus mo ngayon. Yung pangarap mo. Maybe with the Nine of Cups, okay ka naman ngayon sa mga bagay na nasa harapan mo. But of course, gusto mo ng improvement, gusto mo na magkaroon ng mas marami pang maaaring meron ka pang mga bagay na minamanifest dito and nagiging continuous naman ang dating nito sa'yo. Wait lang guys ha, medyo inaayos ko lang ating camera. Okay, so nagiging okay naman yung dating ng mga bagay ngayon sa'yo na yung iba nga napapalapit sa pangarap mo, no? With the Strength card, I feel like may mga tao sa paligid mo ngayon na parang hindi ka nila papabayaan. Kung ano man yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, nandyan lang sila, sila sa'yo, suporta. Okay, these are the people na parang napapagkatiwalaan or pwedeng pagkatiwalaan mo na. Okay? And I feel like hindi naman talaga sa love or sa person mo ang focus mo ngayon kasi hindi ko talaga nakukuha yung energy mo na nakafocus ka doon. Actually, hindi ka na nga sure sa connection ninyo. Gusto kong makuha yun sa energy ng person mo. So, kukunin natin yun sa energy ng person na ito. You do have here the Two of Swords. For some of you, you could be dealing with two people. Pwede rin namang hindi. The Sun is here. Three of Cups. The Devil. This is the Capricorn energy.
The Empress is here. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, Major Arcana, the Devil, and the Sun. Okay, I feel like itong person na ito is currently may mga tao sa paligid niya, maybe friends, high chance that these are people na bad influence. Or kung hindi man, sila yung nakakaapekto sa mga nagiging desisyon ng tao na ito pagdating sa buhay niya. 'Di ba? Pwedeng mga tao sa paligid niya, kaibigan, pamilya, kung sino man itong mga taong ito, na kung bakit nagdidesisyon siya ng kasi pag sa person mo, hindi niya kaya magdesisyon mag-isa eh. So, kung sino man itong mga taong ito, nakakaapekto ito sa mga nagiging desisyon niya ngayon sa buhay niya. Currently, this person is, I can see happiness naman sa kanya. Okay naman siya, masaya naman siya. Dahil sa disconnection ninyo dalawa, maybe hindi niya nasasabi sa iyo, hindi mo alam yung tungkol doon. But yung person na ito is currently happy. Nagfo-focus siya sa kanyang sarili ngayon, maybe sa kanyang family. I don't know, this person is currently, katulad mo, kontento na man din siya sa kung ano yung mga meron siya ngayon. Okay? And I feel like this person is medyo yung nagiging problem sa kanya is yung may toxicity talaga tayo sa paligid niya na nakikita. And also at the same time, pwedeng yung person mo mismo, no, pag nagkaroon ng connection sa inyo, either siya ay masyadong bossy or medyo toxic din talaga siya. And maybe hindi mo pa yun nakikita, yung side niyang toxic ngayon. Or hindi mo pa nararanasan. Okay, kasi yung for some of you, maybe kung nagkaroon man ng relationship, ng connection, pwedeng hindi naman gano'n nagtagal. Okay? So, ano naghihintay for the future for you? You do have here the Empress. Justice card. 2 major arcanas na yan. In the near future for Virgos, you do have here the Queen of Wands, the Four of Wands, the Ace of Wands. I really do like this energy. Bottom of the deck is the Temperance. Ayan, Major Arcana, Temperance. And Nine of Pentacles is also at the bottom of the deck. Actually, maganda yung pinapakita sa future mo. There's a possibility na meron kang something na sisimulan na magiging stable para sa'yo. I can see a lot of money and stability sa career. This is more like sa career mo eh. Magbibigay talaga yan ng magandang outcome para sa'yo. And there's a friend here with the Queen of Wands energy na talagang siya yung magbibigay ng advice sa'yo, kung ano dapat gawin mo. This is a very influential person na dadating sa buhay mo, or pwedeng nandiyan na siya ngayon na pwedeng makatulong dito sa something na sisimulan mo na ito and magbibigay nga ng success for you. With the Justice card, I feel like this is you na parang very well balanced, no? Pagdating sa future, lahat balance for you. Maganda yan kasi yung time mo, yung iba kung kailangan mo ng time para sa sarili mo, kailangan mo maging masaya, there's also time for that, and then may time din naman na busy ka. Kumbaga hindi ko nakukuha yung stressful energy sa'yo in the future. Although may pagsisimula ng career dito, hindi ko nakikitang madadagdagan or mabibigatan ka sa kung ano yung kasalukuyang ginagawa mo. Bagkus nakikita natin kung ano man itong dadagdag na ito, makakaya mo siyang idagdag sa time mo. Okay, and also with the Empress, this is a very healthy energy for you. You do have magandang health in the future. I can see you are already healed sa kung ano man yung nararamdaman mo emotionally, physically, and also sa kung ano man yung mga sakit na dumating sa iyo nitong mga nakaraan. Kasi may nakikita ko dito, pwedeng may mga sakit na
na parang naging nakaapekto sa kung ano yung performance mo sa araw-araw. Puwedeng sakit sa balat, sakit sa maybe hindi naman sakit, yung iba puwedeng naiba yung itsura mo, nagkaroon ka ng problem with your menstruation, ganyan, or yung iba sa skin, sa balat yung mukha mo, ganyan, puwede nagkaroon ka ng problem na nakaapekto sa ginagawa mo in the past. But, you know, marami kasing naiinggit at galit sa'yo eh. And tell me about this, please. Spirit guides, angel guides, tell me about this. Tell me about this. The Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Yeah. The Three of Swords is also at the bottom of the deck. They are the people na parang gusto kang bumagsak. Pero hindi ka nila kaya kasi nakikita natin sila yung bumabagsak dito. Nananatili kang matatag, malakas dahil nga sabi ko nga sa'yo, napapaligiran ka ng mga taong totoong nagbibigay ng proteksyon sa'yo. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all. Hopefully, nakuha mo yung advice for you, nakuha mo yung reading for you, and I wish you good luck. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.